Yes, Jules, kanina pinag-usapan nga natin yung about sa Meralco. Di ba ikaw yung naghatid ng kwento nun? Kanina sa banter natin yung Carla, no, na recently daw, no, yung mga consumers natin medyo may konting kalituan kasi syempre sa electricity bill That's daw. right. Meron daw panibagong entry na nakalagay na aside from the current due, meron din daw total amount due. So syempre yung usual naman, no, well, magtitingnan ko yung parents ko pag magbabayad na sila, yung current due lang yung binabayaran. Eh, di ba recently, merong in-issue na temporary restraining order o TRO para syempre matigilan yung pagtaas na kuryente. Syempre, ito yung mungkahi ng Meralco. Oo nga, nagkaroon ng TRO pero nagkaroon nga nitong lumalabas nga sa mga bills natin yung current and total. So medyo nakakalito, no? Kaya, okay, so... Pero syempre, yung sabi naman ng Meralco dito, ang layunin lamang nila kung bakit nila inilagay itong total due para syempre malaman lang daw ng mga boss natin, ng mga consumers natin na if ever lang na ma-lift yung TRO, ito yung amount na babayaran nila. Ganun. Pero magkakaroon kaya ng... Yeah, yun yung thing ngayon eh. Kasi syempre, we're still waiting kung ano yung magiging decision ng Supreme Court. Pero syempre ngayon, syempre yung mga consumers natin, syempre, malaking issue yan sa kanila. Kasi syempre, pera nila yan kung paano nila gagastusin niya. So as of now, parang medyo malabo pa for them. Kung ano nga ba talaga yung babayaran nila, yung current due ba talaga, yung total amount due. Kasi yung sinasabi, yung recent, ayon sa mga balita, yung total amount due na nakasaad dito ay base pa noong December. So talagang nagpa-pile up na siya. So malamang from December, January, and then February, yung TRO, ang balita natin dyan until in this remaining months na lang siya. So kaya nga yung ERC, no, makakapanayam natin sila ngayong umaga para syempre makapagbigay linaw kung ano nga ba talaga yung mandato ng ERC hinggil dito sa bagong pagtaas nga ng or pagpasok ng sa billing statement. Right. Kaya makakasama po natin si Mr. Anthony Juan, ang Executive Director of Energy Regulatory. This is Attorney Francis Juan. Okay, the Executive Director of ERC. Are you there? Good morning. Yes. Yeah, good morning. Good morning. Good morning, Attorney. Yeah, morning. good morning. Alright, good morning, Attorney. So, recently po, no, gaya po na pinag-usapan po namin ni Carla, this is Jules Guillaume, by the way. Kamusta po ba yung pakipag-ugnayan po natin sa Meralco hinggil po dito sa mga billing statements daw po na meron dalawang entry na yung total amount due and the current due? Kahapon nga ay sinulatan ng ERC ang Meralco upang magpaliwanag tungkol sa bagay na yan dahil nakakalika talaga ng kaguluhan yung paglalagay nila doon sa kanilang bill ng balance on the previous month. When in fact, itong balance na ito pala yung amount na kinu-question sa Korte Suprema. At ang masakit pa niyan ay napasama pa yung amount na yan doon sa total amount due. Na bagamat ang sinasabi ng Meralco ay hindi naman ito ang kanilang sinisingil talaga, kundi yung current amount lang. Subalit, nakakalika talaga ng kalituhan yung paglalagay nila nito. Alright. So, sir, ano po ba ang gagawin ng ERC about this issue? Hintayin lang ng ERC yung paliwanag ng Meralco at kung ang kanyang paliwanag ay hindi magiging katanggap-tanggap, ang ERC naman ay maaring na yung susunod na hakbang, yung mag-issue ng show cause para formal na ang Meralco ay haharap doon sa isang administratibong kaso upang mapapanagot siya kung mayroon man siyang nagawang paglabag sa regulasyon ng ERC. Alright, Attorney Juan, meron daw pong balita po, no, na if ever daw na hindi katanggap-tanggap yung magiging pagpapaliwanag ng Meralco, ay maaari daw silang mapatawan ng fee na 50,000 pesos? Oo, yun ang pinakamababang penalty na maaaring maipataw ng ERC sa bawat paglabag ng regulasyon niya by Meralco and other distribution utilities. Pero sir, I would like to ask, no, ano po ba ang babayaran nila? Yung current bill o yung total amount due? Oo, linaw natin sa ating mga nakikinig na ang dapat bayaran lang ay yung current amount. Kung ang nakasama doon sa balance ay yung amount na subject doon sa kaso sa Korte Suprema, ito hindi dapat nilang bayaran dahil hindi nila obligasyon pa na bayaran ito. Alright, sir. Ayan, so at least nalinaw po natin sa mga viewers natin na yung current amount due lang, yung kailangan nilang bayaran. Anyway, sir, ang ERC po, syempre mandated po dyan, no, lahat daw po ng mga formal billing statements, kailangan daw po ipinapasa sa inyo. So, maaari po ba natin, sir, balikan kung paano po yung naging daloy po o yung proseso na syempre hindi nga po nakarating sa ERC tapos biglang nailabas mo agad na Meralco. So, ano po ba yung mga nangyari, sir?
Pwedeng pakiulit lang kasi medyo Alright, sir. Okay, yung pinaka-mandate po ng ERC, na isa sa mga mandates ng ERC na pagdating daw po sa pagre-release ng mga billing statements ng mga electric companies like Meralco, kailangan daw po itong dumaan muna sa inyong tanggapan. So, sir, ano po ba yung mga proseso na hindi po dumaan sa ERC kaya po tayo umabot sa puntong ito? Ang ERC naman ay nagpalabas lamang ng template o yung format. Ito yung basic na dapat na sundin na format ng mga distribution utilities sa paglalabas nila ng kanilang mga bills. Subalit, mayroon namang laya ang mga distribution utilities na maglagay ng kung ano ang tingin nila na maaari pang mailagay doon sa kanilang bills nang sa ganun ay ma-enhance din ang mga bills as a tool for communication sa kanyang mga customers. Subalit kung may babaguhin na doon sa template mismo, ang requirement ng ERC ay dapat hingan muna ng ito. Sir, nakausap niyo na nga po ang Meralco, no? Meron na po ba silang gagawing aksyon dito sa kanilang billing? Ngayon po ay hinihintay natin yung paliwanag ng Meralco. Ang narinig lang po natin kahapon sa kanila ay lalo pa nilang paingtingin yung information na campaign nila nang sa ganon ay malinaw itong kaguluhang naidulot ng kanilang paglalabas ng bills na mayroong nakalagay na total amount due na hindi naman pala dapat bayaran. That's right. Alright, Attorney Juan, mapunta naman po tayo dito sa TRO na syempre final syempre ng Supreme Court. Sa ngayon, sir, meron na po ba tayong balita kung hanggang kailan po natin malalaman kung maglalast po itong TRO na to, until when po? Kasi syempre, ang paliwanag ng Meralco dito na, di ba, yung reasoning nila, sir, na kaya po nila nilagay yung total amount due na if ever na ma-lift yung TRO, na ito na po yung babayaran ng mga consumers natin. So with regard to the TRO, do we have any news with regard to when will this be lifted, or will it be lifted, or will it be extended? By now, na nagkaroon na naman ng extension yung TRO. Hanggang Abril, ay status quo muna dapat na karagdagang ipataw ang Meralco patungkol doon sa kanyang generation charge noong Disyembre. Alright. Alright, maybe, sir, Final message. Sir, do you have any final message to our viewers and of course the consumers ng mga electricity, lalo na sa mga consumers ng Meralco? Oo, ulitin ko na para dun sa mga consumers ng Meralco, kung kayo po ay nakatanggap noong bill na mayroong kalagay na total amount due, subalit mayroong kasama yung total amount due na balance on previous balance pertaining to yung Disyembre na subject ng Supreme Court TRO, hindi niyo po yan kinakailangang bayaran. So, even Meralco naman will only charge you for your current. So, yun po dapat malinaw sa kanila. alright. Alam mo, Jules, magandang usapin to, no, na at least now malinaw na sa ating mga viewers na ang current bill ang dapat nating bayaran at wag muna na po nating pansinin yung total bill hanggat hindi pa po nalilift ang TRO. Alright, so maraming salamat po muli. Nakausap natin ang Executive Director ng ERC. Walang iba kundi si Attorney Francis Juan. Alright, so Salamat din po. thank you so much, sir. Alright, so yan, again, gaya nung binagit mo, Carla, babayaran natin sa lahat ng mga boss yung current amount due lang as of the moment. Okay, so marami pa tayong pag-uusapan. Lahat na yan sa pagbabalik ng Good Morning Boss.